morning po sa ating pong lahat, sa ating pong morning devotion, ating fasting. Ngayon pong second day ay mag-devotion po tayo. At ang focus po natin ay seeking God's purpose and His will. Jeremiah 29 verse 11 to 13, ang sabi ng Panginoon, siya lamang nakakaalam ng mga panukalang o plano para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa, mabuting kinabukasan. So, ang plano po ng Diyos sa mga Israelita noong araw, sinabi po niya na ang plano na sila lang nakakaalam ng plano para sa bayan, sa mga tao, at dulutan ng pag-asa sa hinaharap at hindi para dulutan ng kawalan ng pag-asa. So sayong mga Pilipinong tinatawag na mananampalataya ay nagsisik ng God's purpose and will. So kailangan po talaga nating alamin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa po sa Old Testament, sa aklat ng Joshua chapter 8, noong sila po ay sumasakop sa lupain na pinangako sa kanilang Diyos, at ang mga kalaban na natakot sa kanila, nagkunwari silang malayong-malayo ang pinanggalingan at humingi sila ng pagkasundo sa mga Israelita. Tinanggap ng mga Israelita na Josue ang mga ebidensya, mga lumang mga damit at pagkain na hindi nagtatanong sa Panginoon. Dahil doon, nakakompromise yung kanilang promised land. Kaya tama po na tayo nagpa-fasting, nanalangin sa Diyos at hiningi natin ang kanyang guidance sa ating pong lakbayin bilang iglesia. Dapat talaga nagtatanong sa Panginoon para hindi tayo magkamali. Kaya mga kapatid, ang ating pong reflection dito ay alamin natin lagi yung mandate ng Panginoon. At ang mandate ni Lord sa atin ngayon hindi nagbabago. Yan po ay makikita natin sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ang mandate sa atin, Lord, ang purpose ni Lord sa atin, ang will ay gumawa ng alagad. At hindi po gumawa ng basta mananampalataya lang o believer o followers, kundi talagang alagad talaga ang pinagagawa. Ang ibig sabihin po niyan ay estudyante ang pinatatayo, siya lang po kasi ang maglalast. So sa area po ng ating buhay, kung titingnan natin sa PMC, yun po yung mandate ni Lord. Hindi lang basta yung magtayo ng church, kundi talagang gumawa ng mga disciples. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung magsisik ko tayo ng God's purpose, sa tingin ko po, yan ang purpose nila sa atin, ang gumawa po ng mga alagad. Dahil dyan magkakaroon po ng alagong iglesia kung ang may tatayo po ay mga alagad at hindi basta mga member lang na tinatawag. Maraming salamat po. At sa area po ng buhay ng bawat taga PMC, tayo po pa yung mga disciple makers o mga taga atin lang, at minsan taga po na lang sa mga pagkakamali ng pastor. So bawat isa sa atin dapat sa PMC ay equiper, marunong pong umabot at maghubog ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya pinag-aralan man o wala, yun po ang ating area ng buhay na dapat makita. Kaya sa ating pong fasting, good morning po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maranasan po natin ang maggawa ng mga disciples. Sa atin po sa PMC Base Camp, meron po tayo ngayong 34 disciples na dumadaan po ng process. Yun po ang tingin namin po sa God's purpose in will sa ating buhay. God bless po, at maranasan po natin ito sa pangalan ni Jesus. God bless us all. Amen.